Ang nag-iisang anak ng isang mayamang negosyante ay ipinanganak na bulag hanggang sa isang dalagita ang nagtanggal ng isang bagay mula sa kanyang mga mata, isang bagay na walang sino man ang nakakaisip. Isang mainit na araw ng tag-araw, tirik na tirik ang araw at ang hangin ay may dalang amoy ng bagong lutong puto at kakanin mula sa kalapit na tindahan, kasabay ng ingay ng mga tindero na nag-aanyaya sa mga dumaraan. Masikip ang plaza gaya ng dati. Ang mga ina ay pumipili ng sariwang prutas. Ang mga ama ay nagkukuwentuhan tungkol sa mga balita. Ang mga bata ay nagtatakbuhan sa pagitan ng mga stall. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, naglalakad si Aning, isang 11 taong gulang na dalagita, walang sapin sa paa, nakasuot ng luma at kumupas na damit na marahil ay dating asul. Hinahayaan niya ang hangin na kalabitin ang kanyang buhok at ang kanyang madilim na mga mata ay nakatingin sa mundo nang may halos hindi kapanipaniwalang kapayapaan. Para bang nakikita niya ang hindi nakikita ng iba. Bago tayo magpatuloy, sabihin sa amin kung anong lungsod ka nakikinig. Mahalaga ito upang malaman kung gaano kalayo ang abot ng aming kuwento. Naglalakad ang mga tao sa tabi ni Aning, nagkukunwaring hindi siya nakikita. Ang ilan ay kumukunot ang noo sa pagtingin sa kanyang mga hubad na paa. Ang iba naman ay nagtatakip ng bibig at nag-iiwas ng tingin, ngunit hindi sila pinapansin ng dalaga. Naglakad siya ng dahan-dahan, para bang may hinahanap o sinuman. Nililipad ng kanyang tingin ang mga mukha ng mga estranghero, ang mga upuan, ang mga display ng tindahan. Bigla siyang huminto sa isang kahoy na bangko sa lilim ng isang matandang balete. Nakaupo doon ang isang batang lalaki. Ang kanyang puting barong Tagalog ay malinis at namumukod-tangi sa lahat ng tao. Ang tela ay kumikinang sa ilalim ng araw, halos hindi ka panipaniwala. Itim na salamin ang nakatakip sa kanyang mga mata. Tahimik siyang nakaupo. Nakapatong ang mga kamay sa kanyang tuhod at bahagyang nakataas ang ulo, para bang nakikinig ng mabuti, sinusubukang isipin kung ano ang nangyayari sa paligid niya. Lumakad si Aning patungo sa bangko. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, halos walang ingay, ngunit naramdaman ng batang lalaki ang kanyang presensya. Bahagyan niyang inikot ang kanyang ulo patungo sa kanya. "Hello," sabi ni Aning sa mahinang boses habang umupo sa gilid ng bangko. Nagulat ang batang lalaki. Halata na hindi niya inaasahan na may lalapit sa kanya. "Hello," sagot niya nang may pag-aalinlangan. Ikaw ba ang kinakausap ko?" "Oo," sagot ng dalaga ng simple. "Bakit ka nakaupo mag-isa dito?" Tumawa ng bahagya at malungkot ang batang lalaki na napakabigat para sa kanyang edad. "Dahil kahit may mga tao sa paligid ko, mag-isa pa rin ako. Hindi ko sila nakikita. Bulag ako." Tinitigan ni Aning ang kanyang mukha ng ilang segundo bago nagtanong ng mahina, "Anong pangalan mo?" "Si Rico," sagot niya. "At ikaw?" "Aning, ikinagagalak kong makilala ka, Aning," sabi ng batang lalaki nang bahagyang ngumiti. "Ikaw ang unang tao ngayon na kumausap sa akin sa halip na tignan ako ng may awa o umiwas ng tingin." "Bakit ko naman iiwasan ng tingin?" tanong niya nang nagulat. "Hindi ka naman nakakatakot. Hindi mo lang makita pa." "Hindi pa," ulit ni Rico. "Nakaka-interes. Ano ang ibig mong sabihin?" Ikiniling ni Aning ang kanyang ulo para bang may naririnig siyang siya lang ang nakakarinig. "Matutulungan kita," sabi niya nang may kumpiyansa na nagpatayo kaagad kay Rico. "Tulungan mo ako?" Ang kanyang boses ay may pag-aalinlangan, ngunit puno rin ng pag-asa. "Alam mo, dinala na ako ng aking ama sa mga pinakamahusay na doktor sa bansa. Lahat sila ay nagsabi ng parehong bagay na wala itong lunas. Paano mo ako matutulungan?" "Hindi ako doktor," sagot ni Aning ng mahinahon. "Ngunit mayroong isang mas makapangyarihan kaysa sa sinumang doktor sa mundo." "Ang Diyos ang ibig mong sabihin?" Kumunot ang noo ni Rico. Hindi ko binanggit ang kanyang pangalan. Bulong niya nang pinahina ang boses. "Alam ko lang na ngayon maibabalik ko ang nawala sa iyo.
Nararamdaman ko. Walang sinabi si Rico. Naglaban sa kanya ang pag-aalinlangan at hindi maipaliwanag na tiwala. Ang tiwala sa isang dalagitang walang sapin sa paa na may tahimik na boses. Paano kung mali ka? Tanong niya sa mahinang boses. Paano kung hindi? Sagot ni Aning ng parehong mahinahon. Hindi ba't sulit na subukan? Ilang metro ang layo. Sa tabi ng isang maliit na tindahan ng libro, nakatayo ang isang lalaking nakasuot ng madilim na damit. Siya si Mang Tonyo, ang ama ni Rico. Tinitignan niya ang kanyang anak mula sa malayo, gaya ng lagi niyang ginagawa kapag lumalabas sila. Ang kanyang mukha ay tense, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bata. Hindi matanggap ni Mang Tonyo na ang kanyang nag-iisang anak ay hindi kailanman makakakita sa mundo. Binili niya ang itim na salamin hindi upang protektahan ang mga mata ng kanyang anak, kundi upang protektahan ang kanyang sarili mula sa imahe ng walang buhay na mga pupil na nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling kawalan ng kapangyarihan. At ngayon nakikita niya ang isang gusgusing dalaga na nakaupo sa tabi niya at kinakausap siya. Nagpakatatag si Mang Tonyo, ngunit hindi pa rin gumalaw. Karaniwang iniiwasan ng mga tao si Rico, hindi lumalapit sa kanya. Ano ang gusto ng dalaga? Ang kanyang kamay ay lumipat sa telepono, handang tawagan ang seguridad anumang oras. Sa bangko, dahan-dahang itinaas ni Aning ang kanyang kamay at inilapit ito sa mukha ni Rico. Pwede ba? Tanong niya sa mahinang boses. Natahimik si Rico. Mas mabilis na tumibok ang kanyang puso. Ano ang gagawin mo? Tanggalin mo ang salamin mo, sabi ni Aning. Kailangan kong makita ang mga mata mo. Maingat na inalis ni Rico ang kanyang itim na salamin at inilagay ito sa kanyang kandungan. Ang kanyang mga mata ay nanlabo, natatakpan ng maputlang ulap. Ang kanyang mga pupil ay halos hindi gumagalaw. Tinitigan siya ni Aning ng malapitan ng walang takot o awa. Maniwala ka sa akin, bulong niya. Hindi kita sasaktan. Nangangako ako. Maniwala ako sa iyo, sabi ni Rico nang nagulat sa mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Talagang pinaniwalaan niya ito kahit nakakilala pa lang niya ito ng ilang minuto. Mahinang hinawakan ni Aning ang kanyang mga mata gamit ang dulo ng kanyang daliri. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang pambihirang bagay. Mayroong isang bagay sa loob ng kanyang mga mata na nagsimulang gumalaw, humiwalay, kumalas, hindi masakit, kakaiba at medyo nakakagambala, ngunit hindi masakit. Nang maingat, para bang may hawak na isang bagay na napakahalaga, itinaas ni Aning ang isang manipis, halos transparent na lamad mula sa kanyang kanang mata, na parang pinong sinulid na hinabi mula sa liwanag at ulap. Kumikinang ang lamad sa ilalim ng araw, nagpapamalas ng lahat ng kulay ng bahaghari. Ano yan? Bulong ni Rico. Ang humaharang sa iyo na makakita? Sagot ni Aning sa parehong kalmado. Inilagay niya ang lamad sa kanyang palad at inabot ang kabilang mata. Ang parehong proseso ay inulit, ang parehong lambing, ang parehong kakaibang pakiramdam ng paglaya. Ang pangalawang lamad ay nasa tabi ng una at parehong kumikinang na parang may sariling buhay. Ipinikit ni Rico ang kanyang mga mata. Sa simula, nakita lang niya ang maliwanag na liwanag. Pagkatapos, ang liwanag ay naging mas malambot at nagsimulang lumabas ang mga hugis na malabo. Hindi malinaw ngunit totoo. Nakita niya ang silweta ng dalaga sa kanyang harapan. Ang madilim na anino ng kanyang buhok, ang paraan ng kanyang ngiti. Nakakakita ako ng isang bagay, hininga niya nang nanginginig ang boses. Aning, talagang nakakakita ako ng isang bagay. Sa sandaling iyon, lumapit si Mang Tonyo. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ano ang ginagawa mo sa aking anak? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay pumunit sa hangin at ilang dumadaan ang lumingon. Nanatiling kalmado si Aning, hawak pa rin ang kumikinang na belo sa kanyang kamay. Tinutulungan ko siya, simpleng sagot niya. Tinutulungan? Hinawakan ni Mang Tonyo ang balikat ni Rico at hinila siya patungo sa kanya. Sino ka?
Ano ang ginawa mo sa kanya? Itay, sandali. Sigaw ni Rico nang nagpapanik. Itay, makinig ka sa akin. Nakakakita ako ng liwanag. Nakakakita ako ng mga hugis. Nakikita kita. Naging tahimik ang plaza. Ang mga tindero ay huminto sa pagtawag ng mga customer. Nanahimik ang mga tao. Isang babae sa malapit ang nagtakip ng kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Isang matandang lalaki na nagbebenta ng pahayagan ang nagtanggal ng kanyang salamin at nilinis ito na parang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Tinitigan ni Mang Tonyo ang kanyang anak nang hindi makapagsalita. Mabilis ang kanyang paghinga. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ano? Ano ang sinabi mo? Bulong niya. Nakakakita ako, Itay. Ulit ni Rico habang lumuluha ang mukha. Nakakakita ako ng liwanag. Nakakakita ako ng mga tao. Nakikita ko ang mukha mo ng malabo. Pero nakikita ko. Lumuhod si Mang Tonyo sa harap ng kanyang anak at hinawakan ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Tinitigan niya ang mga mata ni Rico at nakita na ang mga mata ay nagbago. Nawala ang ulap. Gumagalaw ang kanyang mga pupil na tumutugon sa liwanag. Imposible ito salungat sa lahat ng sinabi ng mga doktor. Gayunpaman, nangyari ito doon mismo. Paano mo ginawa ito? Tanong ni Mang Tonyo na lumingon kay Aning. Nakatayo siya ng ilang hakbang na hawak pa rin ang kakaibang belo sa kanyang kamay. Nagsimulang magkumpulan ang mga tao sa kanya. Nagbubulungan sila, nagtuturo. Ang ilan ay kumuha ng kanilang mga telepono upang mag-record. Ito ay magic, bulong ng isang babae. O ito ay himala? Sagot ng iba. Sino ka? Tanong ni Mang Tonyo habang tumatayo. Paano mo nalaman na gagana ito? Tinitigan siya ni Aning ng kanyang madilim na mga mata na masyadong matanda para sa kanyang edad. Hindi ko alam, sabi niya sa mahinang boses. Naniniwala ako na minsan, sapat na iyon. Naniniwala ka? Umiling si Mang Tonyo. Alam mo, sinabi ng mga doktor na walang pag-asa ang kanyang kaso. Naglakbay na kami sa kalahati ng bansa upang maghanap ng lunas at ikaw ay basta na lang dumating at hindi matapos ng kanyang lohikal na pag-iisip na tanggapin ang kanyang nakita. Ngunit ang mga mata ng kanyang anak ay hindi maikakaila na ebidensya na isang himala ang nangyari. Kailangan nating pumunta kaagad sa ospital, sabi niya sa wakas. Kailangan itong makita ng mga doktor. Rico, isuot mo ang salamin mo. Aalis na tayo. Pero Itay, nagsimula ang bata. Aning, aalis na tayo. Ulit ni Mang Tonyo nang malakas. Ang kanyang boses ay walang pasasalamat, tanging takot. Takot sa isang bagay na hindi niya maintindihan. Takot na ang kanyang mundo na binuo sa lohika at pera ay gumuho. Hinawakan niya ang kamay ni Rico at dinala siya sa itim na kotse na nakaparada sa malapit. Lumingon ang bata. Sinusubukang makita si Aning sa gitna ng maraming tao, ngunit patuloy siyang hinila ng kanyang ama nang hindi pinapayagang huminto. Teka, sigaw ni Aning sa kanilang likuran. Dalhin niyo ito. Inabot niya ang belo, ngunit hindi man lang lumingon si Mang Tonyo. Umiwas ang mga tao upang padaanin ang ama at anak at sa loob ng ilang segundo nawala sila sa kotse. Umandar ang makina at umalis ang sasakyan. Nakatayo si Aning sa gitna ng plaza, nakatingin sa kanilang pag-alis. Hinahayaan niya ang hangin na kalabitin ang kanyang buhok at ang dalawang manipis na lamad ay nanginginig sa kanyang kamay na parang mga pakpak ng paru-paro. May lumapit sa kanya, Anak, paano mo ginawa yon? Tanong ng isang matandang babae ng mahina. Tiningnan siya ni Aning at ngumiti ng mahina. Tinanggal ko lang ang humaharang sa kanya para makita. Pero ano yon? Pilit ng babae. Hindi ko alam, pag-amin ni Aning. Nakita ko ito nang tingnan ko ang kanyang mga mata at alam kong kailangan kong alisin ito. Nagsimulang magsibuwag ang mga tao, bumalik sa kanilang mga gawain, nagbubulungan tungkol sa kanilang nasaksihan. Ang ilan ay nagsabing ito ay panlilin lang. Ang iba naman ay sumumpa na nakakita sila ng himala. At naglakad si Aning nang dahan-dahan palayo sa plaza
hawak ang belo na bahagya pa ring kumikinang sa kanyang kamay. Ngunit nangako kaming magsasabi ng isang mahalagang bagay at ito na, ang matutuklasan ng mga doktor sa ospital at ang sasabihin nila kay Mang Tonyo ay magpipilit sa kanya na muling isipin ang lahat ng pinaniniwalaan niya hanggang sa araw na iyon. At ang desisyon na gagawin niya pagkatapos ay magbabago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa buhay ng marami pang iba. Ngunit magpatuloy tayo ng paunti-unti. Sa loob ng kotse, idinikit ni Rico ang kanyang mukha sa bintana. Sinisip-sip ang bawat imahe, bawat kislap ng liwanag. "Itay, tingnan mo!" sigaw niya. "Nakikita ko ang mga gusali. Ang laki nila at ang mga puno. Berde ang mga puno. Tama ba? Hula ko'y tama." Mahigpit na kinapitan ni Mang Tonyo ang manibela hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko ng daliri. Hindi siya makapagsalita. Nanikip ang kanyang lalamunan at nagulo ang kanyang isip. Nakakakita ang kanyang anak. Ang kanyang anak na bulag mula ng ipanganak ay nakakakita na ngayon. Pero paano at sino ang dalagita? Paano kung pansamantala lang ito? Paano kung sa loob ng isang oras ay bumalik ang lahat sa dati? "Itay, naririnig mo ba ako?" tanong ni Rico habang hinihila ang manggas ng kanyang damit. "Sabihin mo sa akin, hindi ito panaginip, di ba?" "Hindi, anak," sagot ni Mang Tonyo nang paos ang boses. "Hindi ito panaginip. Pupunta tayo sa ospital. Susuriin ng mga doktor ang lahat." Sinalubong sila ng ospital ng pamilyar na mga pasilyo at matapang na amoy ng disinfektante. Halos tumakbo si Mang Tonyo sa registration. Iginigiit na kaagad na asikasuhin ang kanyang anak. Nagsimulang magsalita ang nurse tungkol sa pila at schedule. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Mang Tonyo at makilala siya, kinuha niya ang telepono nang walang pag-aalinlangan. Makalipas ang 20 minuto, nakaupo sila sa office ni Dr. Reyes, isa sa mga pinakamagaling na optalmologo sa bansa. Sinuri niya si Rico 6 na buwan na ang nakakaraan at nagbigay ng huling hatol na walang pag-asa. "Ginoong Tonyo, hindi ko maintindihan kung bakit ninyo dinala ulit ang batang ito," panimula ng doktor habang inaayos ang kanyang coat. "Suriin niyo lang siya," putol ni Mang Tonyo. "Pakiusap, ngayon din." Kumunot ang noo ng doktor, ngunit tumango. Pinaupo niya si Rico sa upuan, binuksan ang ophthalmoscope at sinimulan ang pagsusuri. Lumipas ang 1 minuto, pagkatapos ay isa pa. Walang sinabi si Dr. Reyes, ngunit dahan-dahang tumaas ang kanyang kilay. Pinatay niya at binuksan ang instrumento, sinuri ang mga setting nito. "Imposible ito," bulong niya. "Ano ang imposible?" Agad na tumayo si Mang Tonyo. Dahan-dahang lumingon sa kanya ang doktor. Malinaw ang kanyang cornea. Tumutugon ang kanyang pupil sa liwanag. Ang kanyang retina. "Ginoong Tonyo, wala akong nakitang anumang patolohiya." "Paano?" Lumapit si Mang Tonyo sa kanya. 6 na buwan na ang nakakaraan, sinabi mo na mayroon siyang congenital retinal degeneration at corneal opacity. "Naaalala ko ang sinabi ko," sagot ni Dr. Reyes na inalis ang kanyang salamin upang linisin ito ng nanginginig na mga kamay. "Ngunit ngayon ay nakikita ko ang isang malusog na mata. Anak, sabihin mo sa akin, ano ang nakikita mo?" tanong niya kay Rico. "Nakikita ko kayo," sagot ni Rico na nakangiti. "Nakikita ko ang inyong puting coat, ang salamin sa inyong ilong at na mayroon kayong mabait na mga mata." Natahimik ang doktor at pagkatapos ay dali-daling lumabas ng office. 1 minuto pagkatapos, bumalik siya na may kasamang 2 iba pang doktor. Nagsimula ang isa pang mas malalim na pagsusuri na may iba't ibang instrumento. Nagbubulungan ang mga doktor, nag-iiwan ng ulo, paulit-ulit na sinusuri ang mga resulta. Sa wakas, ang pinakamatanda sa mga doktor, isang pagod na lalaking may kulay abong buhok, ay tumingin kay Mang Tonyo. "Hindi namin ito maipaliwanag. Sa medisina, ang nangyari sa iyong anak ay imposible.
Ang kondisyon na nakita namin 6 na buwan na ang nakakaraan ay hindi maaaring mawala sa sarili nitong, kaya nagkamali kayo ng diagnosis, bulong ni Mang Tonyo. Bagaman walang tiwala. Hindi kami nagkamali, sagot ni Dr. Reyes ng matatag. Mayroon kaming mga resulta ng test, scan, lahat ng patolohiya ay totoo at seryoso at ngayon ay wala na. Hindi niya mahanap ang mga salitang ito ay maaaring tawaging himala. Natumba si Mang Tonyo at kailangan niyang sumandal sa sandalan ng upuan. Himala. Ang salitang iyon ay tila katawa-tawa sa kanyang mundo kung saan ang pera, impluensya at teknolohiya ay nalutas ang lahat ng problema. Nakasanayan na niyang bumili ng mga solusyon, umupa ng pinakamahusay, panatilihin ang kontrol. Ngunit ngayon ay nahaharap siya sa isang bagay na hindi umaayon sa anumang panuntunan. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari? Tanong niya na sinusubukang manatiling kalmado. Isang batang doktor na hindi pa nagsasalita hanggang noon ang umubo ng nanginginig. Sinabi ng bata na may isang dalaga na nagtanggal ng manipis na lamad mula sa kanyang mga mata. Maaaring ito ay isang uri ng congenital membrane na hindi nakita ng aming kagamitan. Ngunit ano? Nagpakatatag si Mang Tonyo. Ngunit walang membrane na maaring alisin ng kamay. Patuloy ng doktor, nag-aral kami ng ophthalmology sa loob ng maraming taon. Wala sa amin ang nakakita ng ganito. Bumuntong hininga si Dr. Reyes. Ginoong Tonyo, hindi ako naniniwala sa Diyos. Sa buong buhay ko, ako ay naniniwala lamang sa agham. Ngunit ngayon ay hindi ko kayang bigyan ka ng isang siyentipikong paliwanag. Malusog ang iyong anak at talagang masaya ako. Ngunit paano ito nangyari? Hindi ko alam. Nang lumabas sila ng ospital, nagsisimula ng dumilim. Tulala pa rin si Rico habang pinagmamasdan ang lahat ng nasa paligid niya. Ang mga ilaw ng kalye na isa-isang bumubukas, ang maliwanag na mga display ng tindahan, ang mga silweta ng mga dumadaan. Nanatiling tahimik si Mang Tonyo, lubog sa kanyang mga iniisip. Itay, sabi ni Rico sa mahinang boses nang sumakay sila sa kotse. Sa tingin mo ba ginawa ito ng Diyos? Hindi sumagot si Mang Tonyo ng matagal. Binuksan niya ang makina, ngunit hindi gumalaw. Hindi ko alam anak. Sa buong buhay ko, sa sarili ko lang ako naniwala. Ngunit ang nangyari ngayon, pinunasan niya ang kanyang mukha. Hindi ko maipaliwanag. Naniniwala ako. Matatag na sabi ni Rico. Nagsalita si Aning tungkol sa tagapagpagaling at tinulungan niya akong makakita. Aning, ulit ni Mang Tonyo na may naramdamang bumibigat sa kanyang dibdib. Ang dalagitang iyon, bigla niyang pinaikot ang kotse at bumalik sa plaza. Lubos na gumabi at ang mga ilaw ng kalye ay nagbibigay liwanag sa halos walang laman na lugar. Ilang tao lang ang naglalakad patungo sa mga tricycles at inililigpit ng mga tindero ang kanilang mga stall. Bumaba si Mang Tonyo mula sa kotse at nagsimulang magtanong sa lahat ng nakita niya. Nakita niyo ba ang isang dalagitang walang sapin sa paa na may lumang damit at madilim na buhok? Umiling ang isang matandang nagtitinda ng prutas. Wala akong nakitang ganyan at gabi na, umuwi na ang lahat. Isang babae na nagsasara ng kanyang tindahan ng bulaklak ang huminto. Dalagitang walang sapin sa paa. Oo, nakita ko siya kaninang hapon. Nandito siya palagi. Nakaupo sa bangko na iyon. Itinuro niya ang kakaibang dalaga na parang laging may hinihintay. Alam niyo ba kung saan siya nakatira? Lumapit si Mang Tonyo. Hindi ko alam. Basta't dumarating lang siya at umaalis. Minsan nakikipag-usap sa sarili, minsan nakaupo lang. Pero hindi ko siya nakita mula tanghali. Nilakad ni Mang Tonyo ang plaza, nagtatanong sa lahat ng naroon pa. Ang ilan ay nakakita sa dalaga noong umaga, ang iba naman ay noong tanghali, ngunit walang nakakaalam kung saan siya nakatira o kung saan siya nagpunta. Isang pulubi na nakaupo sa tabi ng bakod ng moske ang nagsabi, ang dalagitang iyon ay pumupunta na rito sa loob ng halos 3 taon. Minsan,
Sinabi niya sa akin na naghihintay siya ng isang espesyal na tao na kailangan niyang tulungan. Akala ko, nagpapantasya lang siya. 3 taon, ulit ni Mang Tonyo. Dumadalo na siya sa loob ng 3 taon. Oo, halos araw-araw siyang nakaupo sa bangko na iyon at naghihintay. At ngayong gabi nakita ko siyang naglalakad patungo sa burol sa labas ng bayan. Hindi na siya bumalik. Bumalik si Mang Tonyo sa kotse kung saan nakaupo si Rico sa likod na upuan na nakayakap ang mga tuhod. Hindi nahanap? Tanong ng bata sa mahinang boses. Hindi, sabi ni Mang Tonyo, bumagsak sa upuan at tinakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Totoo siya, di ba, Itay? Nanginginig ang boses ni Rico. Hindi ko lang pinapangarap, di ba? Hindi, anak. Hindi mo lang pinapangarap. Nakita ko rin siya at marami ring iba. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Mang Tonyo. Nakahiga siya, nakatingin sa kisame na may isang kaisipan na umiikot ng walang tigil. Sinaktan niya ito, pinagalitan niya ito, tinawag na sinungaling, hindi man lang nagpasalamat at iniligtas niya ang kanyang anak. Ibinalik ang isang bagay na tila imposible na ibalik. Natulog ang kanyang asawa sa tabi niya, ngunit walang anumang maibabahagi si Mang Tonyo sa kanya. Siya ay isang makatuwirang babae, isang accountant sa isang malaking kumpanya at ang kanyang mundo ay gawa lamang sa mga katotohanan at numero. Nang subukan niyang ikuwento ang nangyari, nagkibit-balikat lang siya. Malamang nagkamali lang ang mga doktor sa diagnosis o may spontaneous remission. Nabasa ko na. Mercy, hindi mo maintindihan. Sinubukan ni Mang Tonyo na ipaliwanag. Hindi ito pagkakamali. Kung gayon ano? Himala. Tumawa ang kanyang asawa. Tonyo, matatanda na tayo. Walang himala. Ngunit alam niyang naganap ang isang himala at hindi niya maiwan ang pagkakasala na bumabagabag sa kanya. Kinaumagahan, bumangon siya na may matibay na desisyon. Iniwan niya ang kanyang asawa sa bahay, dinala si Rico at bumalik sa plaza. Nagpumilit ang bata na umupo sa parehong bangko kung saan nagsimula ang lahat. Amoy kahoy at sariwang hangin dito, sabi ni Rico habang huminga ng malalim. Hindi ko alam kung paano amoy ang umaga. Umupo si Mang Tonyo sa tabi niya. Inilagay ang kamay sa balikat ng kanyang anak at pinagmamasdan ang plaza na muling nabuhay. Naglalagay ang mga tindero ng kanilang mga paninda. Naglalakad ang mga tao ng nagmamadali. Itay, sabi ni Rico sa mahinang boses. Kung makita natin siya, hihingi ka ba ng tawad? Napalunok si Mang Tonyo. Oo anak, luluhod ako at hihingi ng tawad. Nagkamali ako. Natakot ako sa hindi ko naintindihan at kumilos ako na parang duwag. Hindi ka duwag, Itay, sagot ni Rico. Nakasanayan mo lang na kontrolin ang lahat at dito walang kontrolado. Sinasabi ng isang 11 taong gulang. Ito ay tila napakatalino. Naluluha ang mga mata ni Mang Tonyo. Biglang bumilis ang simoy ng hangin sa plaza, nagpapataas ng alikabok at tuyong dahon. Isang bagay na kumikinang ang lumipad sa hangin at bumagsak sa paanan ni Rico. Pareho silang natahimik. Dahan-dahang yumuko si Rico at pinulot ang manipis na sinulid. Kumikinang ito sa kanyang kamay. Nagre-reflect ng sikat ng araw tulad ng belo na inalis ni Aning mula sa kanyang mga mata. Itay, bulong ng bata. Galing sa kanya. Malapit siya. Tumingin sa paligid si Mang Tonyo, ngunit walang nakitang kahawig ni Aning. Ang mga tao ay naglalakad ng hindi napapansin. O gusto niyang malaman natin na malapit siya. Malumanay na idinagdag ni Rico. Kahit hindi natin siya makita. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang matandang babae na may maayos na pilak na buhok. Siya si Aling Nena, ang may-ari ng tindahan ng bulaklak na kinausap ni Mang Tonyo noong nakaraang gabi. Paumanhin sa abala, sabi niya ng mahina. Ngunit narinig ko kahapon na hinahanap niyo ang dalagitang iyon. Ang pangalan ko ay Aling Nena. Tumayo si Mang Tonyo mula sa bangko. Alam mo ba ang anumang bagay tungkol sa kanya? Tumango si Aling Nena
at umupo sa tabi ni Rico na hawak pa rin ang kumikinang na sinulid. Kilala ko si Aning, nagsimula siya. Oo, kilala ko. Marahil ang salita ay masyadong malakas. Nagsimula siyang pumunta rito mga 3 taon na ang nakakaraan, maliit, payat, laging walang sapin sa paa. Mahigit 1 beses ko siyang sinubukang bilhan ng sapatos o dalhan ng pagkain, ngunit laging magalang siyang tumatanggi. May nasabi ba siya kung saan siya galing? Tanong ni Mang Tonyo. Hindi, minsan lang niya nabanggit na nakatira siya sa labas ng bayan malapit sa burol. Ngunit nang tanungin ko tungkol sa kanyang mga magulang, ngumiti lang siya at sinabing may nag-aalaga sa kanya. Natahimik sandali ang babae. Siya ay isang kakaibang dalaga. Minsan nakaupo siya sa bangko na ito ng ilang oras, pinagmamasdan ang mga tao. Minsan tinanong ko kung ano ang ginagawa niya at sinabi niya, naghihintay ako sa aking layunin. Hindi ko naintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. At kahapon, tanong ni Rico na lumapit. Nakita niyo ba siya kagabi? Oo, sabi niya. Pagkatapos ninyong umalis, nanatili siya sandali sa plaza. Nilapitan siya ng mga tao, nagtatanong, ngunit halos hindi siya sumagot. Pagkatapos lumapit siya sa akin, ngumiti at sinabing, tapos na ang aking misyon dito. Tinanong ko kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit lumingon lang siya at naglakad patungo sa burol. Burol? Ulit ni Mang Tonyo. Ano ang nasa burol na iyon? Bumuntong hininga si Aling Nena. Doon sa itaas ay may matandang libingan at isang lumang inabandonang kapilya. Halos walang pumupunta doon. Pero nakita ko si Aning na naglalakad doon ng ilang beses. Sabi ng mga tao, ang kapilya ay isang tahimik na lugar para magdasal. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Mang Tonyo. Ipakita mo sa akin ang daan, sabi niya. Pupunta tayo, Itay, tanong ni Rico habang tumatayo. Oo anak, kailangan natin siyang hanapin. Gumuhit si Aling Nena ng isang simpleng mapa sa isang piraso ng papel, ipinapaliwanag ang daan patungo sa burol. Nagpasalamat si Mang Tonyo at hinawakan ang kamay ni Rico patungo sa kotse. Ang biyahe ay tumagal ng halos 20 minuto. Lumabas sila ng bayan, dumaan sa makipot na mga kalsada hanggang sa makita nila ang isang maliit na burol na tinubuan ng damo at nakakalat na mga puno. Sa tuktok nito ay may matatandang lapida mula sa isang lumang sementeryo at isang maliit na puting kapilya na may nagbibitak na pintura. Umakyat sila sa isang makitid na landas. Humihinto si Rico sa bawat sandali upang obserbahan ang lahat. Ang mga bulaklak sa tabi ng daan, ang mga ibon sa itaas, ang mga ulap na may kamangha-manghang hugis. Ang buong mundo ay tila bago sa kanya at bawat detalye ay isang himala. Napakaliit ng kapilya na may mababang pinto at makipot na mga bintana. Itinulak ni Mang Tonyo ang pinto. Umingay ito ng malakas habang bumubukas. Sa loob ay malamig at tahimik. Ang sikat ng araw ay pumasok sa pamamagitan ng maalikabok na salamin, nagbibigay liwanag sa hanay ng mga simpleng bangko at isang maliit na altar sa likuran. Walang tao, bulong ni Rico. Tumingin sa paligid si Mang Tonyo. Walang laman ang kapilya, ngunit sa bintana, nakita niya ang isang bagay na kumikinang. Nang lumapit, nakita niya ang isa pang manipis at transparent na sinulid. Tulad ng natagpuan ni Rico kanina, kinuha niya ito gamit ang nanginginig na mga daliri at tinitigan ang kanyang anak. Nandito siya, bulong niya. Lumapit si Rico at tumayo sa tabi niya. Sa katahimikan ng kapilya, naramdaman ni Mang Tonyo ang isang bagay sa loob niya na nabasag. Ang lahat ng kanyang pagmamataas, ang kanyang pangangailangan na kontrolin. Ang kanyang paniniwala na kaya niyang bilhin o lutasin ang anumang bagay, lahat ay gumuho. Lumuhod siya sa gitna ng kapilya. Umiiyak ang kanyang mukha at hindi niya sinubukang pigilan ito. Patawarin mo ako, bulong niya sa walang laman na hangin. Patawarin mo ako, Aning, bulag ako hindi sa aking mga mata, kundi sa aking puso. Binalik mo ang paningin ng aking anak at hindi man lang ako nagpasalamat. Pinagalitan kita, pinatalsik kita, patawarin mo ako.
Lumuhod si Rico sa tabi niya at niyakap siya. Itay, huwag kang umiyak, sabi niya ng mahina. Sigurado akong naririnig niya tayo saan man siya naroroon. Nanatili sila roon ng ilang minuto hanggang sa huminahon si Mang Tonyo. Pagkatapos ay tumayo siya, pinunasan ang kanyang mukha at tinitigan ang kanyang anak. Alam mo ba kung ano ang naintindihan ko ngayon, anak? Sabi niya nang paos ang boses. Akala ko ang kapangyarihan ay nangangahulugang kaya mong bilhin ang anumang gusto mo. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ay ang pagtanggap ng iyong mga kahinaan, ang pagtanggap na may mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. At maniwala, idinagdag ni Rico. Oo, tango ni Mang Tonyo. At maniwala. Lumabas sila ng kapilya at dahan-dahang bumaba sa burol. Sa daan pa uwi, nagtanong si Rico. Itay, patuloy ba natin siyang hahanapin? Nag-isip ng matagal si Mang Tonyo. Hindi ko alam, anak. Ngunit alam kong babalik tayo sa plaza na iyon bawat taon sa parehong araw at magdadala tayo ng mga bulaklak sa bangko kung saan nagsimula ang lahat. Iyon ang magiging paraan natin ng pagpapasalamat sa kanya at kung isang araw ay bumalik siya? Tanong ni Rico nang may pag-asa. Kung gayon ay luluhod ako sa kanyang harapan at sasabihin ang lahat ng dapat kong sinabi ng araw na iyon. Matatag na sagot ni Mang Tonyo. Sa bahay, sinalubong sila ni Mercy ng gulat. Saan kayo? Tanong niya. Niyakap ni Mang Tonyo ang kanyang asawa at sinabi sa mahinang boses, pumunta kami sa burol upang hanapin ang dalaga na nagligtas kay Rico at nahanap ninyo siya. Tanong niya nang may halatang pag-aalinlangan. Hindi, ngunit may natuklasan kaming mas mahalaga. Ano? Tinitigan ni Mang Tonyo ang kanyang mga mata. Ang pag-unawa na hindi lahat ng bagay sa buhay ay maaaring ipaliwanag ng lohika at na minsan kailangan lang nating maniwala at magpasalamat. Gusto ni Mercy na makipagtalo, ngunit nakita ang ekspresyon ng kanyang asawa na tahimik siya. May nagbago sa kanya. Ngayon ay mas malambing siya, mas kalmado, at maging siya na may mga numero at katotohanan ay nakikita ito. Lumipas ang 6 na buwan mula nang mabawi ni Rico ang kanyang paningin. Maraming nagbago. Ngunit walang anumang kasing laki ng kay Mang Tonyo, isang lalaking nakasanayan na lutasin ang lahat gamit ang pera at kapangyarihan. Nahaharap siya sa isang bagay na hindi niya kayang bilhin o kontrolin at ito ang nagpabago sa kanya. Nagtatag siya ng isang organisasyon ng tulong at pinangalanan itong Aning Foundation bilang parangal kay Aning. Ang organisasyon ay tumutulong sa mga bata mula sa mahihirap na pamilya na may problema sa paningin, nagbabayad ng mga operasyon, gamot at rehabilitasyon. Personal na sinusubaybayan ni Mang Tonyo ang bawat kaso at nagulat ang mga empleyado kung gaano ngayon kamaalalahanin at ka-friendly ang kanilang amo. Nagbago rin si Rico. Ganap na gumaling ang kanyang paningin, mas mahusay pa kaysa sa ibang mga bata sa kanyang edad. Nagkibit-balikat lang ang mga doktor, tinatawag itong medical phenomenon, ngunit hindi lang physically nagbago ang bata. Nagsimula siyang mapansin ang hindi niya napansin dati. Ang kalungkutan sa mga mata ng kanyang mga kaibigan, ang kalungkutan ng isang guro, ang pagod sa mukha ng kanyang ama. Nag-aaral siya sa isang pribadong paaralan na puno ng mga mayayamang bata. Nagsusuot sila ng mamahaling damit, nag-uusap tungkol sa mga bakasyon at pinakabagong gadget. Ngunit hindi na naramdaman ni Rico na bahagi siya ng mundong iyon. Tuwing dadaan siya sa pampublikong paaralan o makita ang mga batang naglalaro sa labas, naaalala niya si Aning, ang dalagitang walang sapin sa paa na may lumang damit na mas mayaman kaysa sa lahat ng kanyang mga kaklase. Isang araw habang pauwi mula sa paaralan, hiniling niya sa driver na huminto malapit sa isang maliit na parke. Sa isang bangko ay nakaupo ang isang batang lalaki sa kanyang edad, payat na may tagpi-tagping jacket, gumuguhit ng isang bagay sa isang lumang notebook. Lumapit si Rico. "Hello, ano ang ginuguhit mo?" Nagulat ang bata at tinakpan ang kanyang notebook, iniisip na pagtatawanan.
Ngunit nang makita ang mabait na ekspresyon ni Rico, nahihiya siyang sumagot, "Mga ibon, gusto kong panoorin sila. Maaari ko bang makita?" Nang may pag-aalinlangan, ibinigay ng bata ang kanyang notebook. Ang mga guhit ay simple, ngunit puno ng kaluluwa. "Napakaganda nito," sabi ni Rico ng taos-puso. "Ako si Rico, ikaw, si Ramil?" Nahihiyang ngumiti ang bata. Mula ng araw na iyon, madalas na dumadaan si Rico sa parke na iyon. Sila ni Ramil ay nag-uusap tungkol sa mga ibon, tungkol sa pagguhit, tungkol sa buhay. Nagdala si Rico ng magagandang lapis at notebook at itinuro ni Ramil sa kanya na makita ang kagandahan sa simpleng mga bagay. Ang paglipad ng isang maya, ang pattern ng balat ng puno, ang paglalaro ng liwanag sa tubig. At sa bawat pagkakataon na gumawa si Rico ng isang mabuting bagay, naaalala niya si Aning, ang dalaga na hindi natakot na lapitan siya nang siya ay bulag at mag-isa. Ang paghahanap kay Aning ay hindi kailanman huminto. Nag-upa si Mang Tonyo ng mga pribadong investigador, naglagay ng mga poster at nakipag-ugnayan sa DSWD. Ngunit nabigo ang lahat ng pagsisikap. Nawala ang dalaga na parang nilamon ng hangin at pagkatapos, isang araw habang sinusuri ni Mang Tonyo ang mga dokumento sa office ng Aning Foundation, inihayag ng kanyang sekretarya, "May isang babae na gustong makipagkita sa inyo," sabi niya, "tungkol sa isang dalaga na ang pangalan ay Aning." Tumayo si Mang Tonyo nang napakabilis kaya't bumagsak ang kanyang upuan. "Papasukin ka agad." Isang babaeng nasa edad 50 na may simpleng kulay abong set ang pumasok. Pagod ang kanyang mukha, ngunit mabait. "Hello, ang pangalan ko ay Aling Lydia. Ako ay isang social worker mula sa Home for Hope Orphanage sa labas ng bayan," sabi niya habang umupo sa inialok na upuan. "Narinig ko ang tungkol sa inyong foundation na ginawa bilang parangal kay Aning. Totoo, kilala mo ang isang dalaga sa pangalang iyon?" Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Mang Tonyo. "Oo, tinulungan niya ang aking anak. 6 na buwan na kaming naghahanap sa kanya." "Alam mo ba kung nasaan siya?" Bumuntong hininga si Aling Lydia. "Hindi, ngunit 3 taon na ang nakakaraan. Isang dalaga na ang pangalan ay Aning ang naninirahan sa aming ampunan. Siya ay 8 taong gulang, napaka-espesyal niya. Laging sinasabi na mayroon siyang misyon na kailangan niyang tulungan ang isang tao. Akala ng mga staff ay masyado siyang nagpapantasya. Ano ang nangyari sa kanya? Isang araw sinabi niya na kailangan niyang hanapin ang batang lalaki na ibabalik niya ang liwanag. Hindi namin naintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin at 1 linggo pagkatapos, nawala siya mula sa ampunan at hindi na bumalik. Nag-report kami sa pulisya. Naghahanap kami kung saan-saan ngunit wala. Huminto siya sandali. 3 taon na ang nakakaraan. Natatakot kami sa pinakamasama. Ngunit nang marinig ko ang tungkol sa inyong foundation at na may isang dalaga na ang pangalan ay Aning ang tumulong sa isang bulag na bata na makakita, naisip ko na baka siya na iyon. Kinuha ni Mang Tonyo ang kanyang telepono. "Rico, pumunta sa office ngayon. Ito ay mahalaga." Makalipas ang 20 minuto, ang 3 Mang Tonyo, Rico at si Aling Lydia ay nagmamaneho patungo sa labas ng bayan. Ang Home for Hope Orphanage ay lumabas na isang lumang 2 palapag na gusali na may nagbibitak na pintura at isang maliit na palaruan. Sinalubong sila ng head matron ng orphanage, isang matandang babaeng may pilak na buhok sa kanyang opisina. Sinabi niya na ang pangalan niya ay Aning. Bulong niya ng malungkot, "Oo, naaalala ko siya. Siya ay isang di pangkaraniwang bata, tahimik, ngunit may isang uri ng liwanag mula sa loob. Laging tinutulungan ang mas maliliit, kino-comfort ang umiiyak sa gabi." "May nasabi ba siya kung saan siya pupunta?" tanong ni Mang Tonyo. "Hindi. Isang umaga ay wala siya sa kanyang kama. Naghanap kami sa buong nayon. Nagtanong sa lahat. Wala." Tumayo ang head matron. "Gusto niyo bang makita ang kanyang silid?" Wala kaming hinawakan. Nandoon pa rin ang lahat ng iniwan niya.
Umakyat sila sa ikalawang palapag. Maliit ang kanyang silid, 4 na kama, isang maliit na simpleng lamesa, makipot na aparador. Lumapit ang head matron sa isa sa mga kama. Dito siya natulog. Tumingin si Rico sa paligid at natahimik. Sa dingding sa itaas ng kama ay nakasabit ang isang drawing na ginawa gamit ang mga colored pencil ng kamay ng isang bata. Ipinapakita ang isang batang lalaki na nakasuot ng puting barong Tagalog na nakaupo sa isang bangko sa ilalim ng isang puno. Sa tabi niya ay may isang dalaga na may magulong buhok na inabot ang kanyang kamay patungo sa kanya. Tila may liwanag na lumalabas mula sa kanyang kamay. Iyon ako, bulong ni Rico. At siya, pero paano? Lumapit ang head matron. Iguhit niya ito 6 na buwan bago siya umalis. Tinanong namin kung ano ito at sinabi niya, ito ang aking kinabukasan. Ginulayan ang katawan ni Mang Tonyo. Alam ng dalagitang iyon kung paano, alam niyang mangyayari ito. May iniwan pa ba siyang iba? Tanong niya ng paus ang boses. Binuksan ng head matron ang maliit na lamesa at inilabas ang isang manipis na notebook ng paaralan. Ito lang ang kanyang diary. Binasa namin ito, naghahanap ng mga pahiwatig, ngunit walang anumang konkreto. Kinuha ni Mang Tonyo ang libro gamit ang nanginginig na mga kamay at binuksan ang unang pahina na may sulat kamay ng bata na nakasulat, Aking Diary. Dito ako magsusulat habang naghihintay sa aking misyon. Binalikan niya ang mga pahina, ang kanyang mga tala ay maikli at simple. Ngayon, pumunta ulit ako sa plaza. Wala siya doon. Tinanong ng mga tagapag-alaga, bakit ako pupunta araw-araw? Hindi ko maipaliwanag. Alam ko lang na kailangan kong pumunta. Sandali na lang, nararamdaman kong malapit ko na siyang makita. Sa wakas ay dumating siya sa huling tala. May petsa ng araw na nagkita sila. Ngayon ang araw, nagising ako at alam kong makikita ko ang batang lalaki na kailangan kong tulungan. Hindi ko alam kung paano ko ito gagawin. Ngunit naniniwala ako na pagdating ng panahon, malalaman ko, matutupad na ang aking misyon. Wala nang iba. Isinara ni Mang Tonyo ang libro at idinikit ito sa kanyang dibdib. Umiiyak ang kanyang mukha at hindi niya sinubukang pigilan ito. Inihanda niya ang kanyang sarili para dito sa loob ng 3 taon, bulong niya. 3 taon siyang pumupunta sa plaza araw-araw at naghihintay sa aking anak. At ako, hindi man lang ako nagpasalamat. Pinalayas ko siya na parang wala siyang silbi. Niyakap siya ni Rico. Itay. Alam niya, tingnan mo ang drawing. Ngumingiti siya. Masaya siya na nakatulong siya sa akin. Nagsalita ang head matron sa mahinang boses. Pagkatapos umalis si Aning, tinawagan namin ang pulisya. Mga ospital, mga punerarya, wala. Nawala lang ang dalaga na parang hindi kailanman nagkaroon. Mayroon siya, sabi ni Mang Tonyo na itinataas ang kanyang ulo ng matatag. Mayroon siya at binago niya ang aming buhay. Tiningnan niya ang head matron. Patuloy kaming maghahanap sa kanya, ngunit kahit hindi namin siya mahanap, tutulungan namin ang ibang mga bata upang parangalan siya. Iyon ang magiging pasasalamat namin. Nang lumabas sila ng Home for Hope Orphanage, dala ni Rico ang drawing na nasa dingding. Pinayagan siya ng head matron na dalhin ito. Itay, sabi ng bata sa mahinang boses. Paano kung hindi siya isang ordinaryong bata? Huminto si Mang Tonyo at tinitigan ang kanyang anak. Hindi ko alam, anak. Ngunit alam kong totoo siya at ang ginawa niya ay totoo rin. At kung hindi natin siya mahahanap, ipagpapatuloy natin ang kanyang sinimulan. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. Tutulungan natin ang lahat ng mga bata na nangangailangan. Iyon ang magiging pasasalamat natin kay Aning saan man siya naroroon. Lumipas ang 10 taon, naging medical student si Rico na nagpakadalubhasa sa ophthalmology. Malinaw ang kanyang desisyon. Gusto niyang tulungan ang ibang tao na mabawi ang kanilang paningin tulad ng sa kanya. Tuwing umaga, kapag binubuksan niya ang kanyang mga mata,
Nagpapasalamat siya na nakikita niya ang mundo at tuwing umaga ay naiisip niya si Aning. Ang Aning Foundation ay mabilis na lumago. Sa loob ng 10 taon, nakatulong sila sa libu-libong bata. Tumanda si Mang Tonyo. Lumabas ang mga uban sa kanyang buhok, ngunit naging mas malambing ang kanyang tingin. Bawat taon ay bumabalik siya sa plaza, umuupo sa parehong bangko at nagdadala ng mga bulaklak. Madalas na nagboboluntaryo si Rico sa soup kitchen ng foundation. Iyon ang kanyang ideya. Hindi lamang paglingkuran ang mga tao, kundi tulungan din ang mga nangangailangan ng pinakapangunahing pangangailangan, pagkain, init, kaunting sangkatauhan. At sa isang ordinaryong araw ng tagulan, habang nagseserve si Rico ng sabaw sa mga bisita, itinaas niya ang kanyang tingin at nanigas. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang dalagita na nasa edad bandang payat na may simpleng madilim na jacket. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang ponytail, ngunit ang kanyang mga mata, ang madilim at malalim na mga matang iyon na naaalala niya mula 10 taon na ang nakakaraan. Aning, bulong niya. Nahulog ang kutsara ng sabaw mula sa kanyang kamay at tumama sa sahig. Itinaas ng dalagita ang kanyang tingin at nanigas din. Sa loob ng ilang segundo, nagtinginan lang sila, hindi makapaniwala sa nangyayari. Rico, nanginginig ang boses niya. Ikaw, nakakakita ka. Tumakbo siya palabas mula sa likod ng counter, hindi pinansin ang gulat na tingin ng mga voluntaryo. Nakakakita ako. Salamat sa iyo. Nakakakita na ako sa loob ng 10 taon. Tinakpan ni Aning ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay habang lumuluha sa kanyang pisngi. Napakatakot ko para sa iyo. Iniisip ko, paano kung pansamantala lang yon? Paano kung may mali? Nangyari ang lahat ng dapat mangyari, sabi ni Rico na hinawakan ang kanyang kamay. Naramdaman niya ang init na pumuno sa kanyang dibdib sa simpleng paghawak na iyon. Nasaan ka sa loob ng mga taong ito? Hinanap ka namin kung saan-saan. Umupo sila sa isang maliit na lamesa sa sulok ng kusina. Nagsalita si Aning sa nanginginig na boses. Pagkatapos ng araw na iyon, natakot ako. Pinagalitan ako ng iyong ama. Tiningnan ako ng mga tao na parang may ginawa akong mali. Akala ko maaari nila akong akusahan ng isang bagay, ibalik ako sa ampunan o kung saan man, kaya umalis ako ng bayan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Nanirahan ako sa kalapit na nayon. Mayroon akong ilang trabaho. Nag-aral ako sa gabi. Laging iniisip kita. Sinubukan kong alamin kung ano ang nangyari sa iyo. At 1 buwan na ang nakakaraan ay bumalik ako at narinig ang tungkol sa foundation na gumagamit ng aking pangalan. Hindi ako makapaniwala. Pinangalanan ito ng aking ama bilang parangal sa iyo, sabi ni Rico na hawak pa rin ang kanyang kamay. Sa loob ng 10 taon, hindi niya mapatawad ang kanyang sarili dahil sa paraan ng pakikitungo niya sa iyo. Bawat taon ay pumupunta siya sa plaza, nagdadala ng mga bulaklak at humihingi ng iyong tawad. Tinakpan ni Aning ang kanyang mukha. Hindi niya kailangan humingi ng tawad, natakot siya. Normal lang iyon. Anumang ama ay matatakot na makita ang isang estranghero na humahawak sa kanyang anak. Hindi. Matatag na sabi ni Rico. Kailangan niya itong gawin. Gumawa siya ng pangako 10 taon na ang nakakaraan na kung mahanap ka namin, luluhod siya sa iyong harapan at tutuparin niya ang pangako na iyon. Kinuha ni Rico ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang ama. Itay, pumunta sa soup kitchen. Ngayon, nahanap ko siya. Nahanap ko si Aning. May katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, bumuntong hininga si Mang Tonyo nang paos ang boses. Punta ako diyan sa loob ng 10 minuto. Dumating siya sa loob ng 8 minuto. Tumakbo siya papasok sa kusina na naghahanap ng desperado hanggang sa huminto siya sa dalagitang nakaupo sa tabi ni Rico. Dahan-dahang lumapit si Mang Tonyo. Tumayo si Aning at doon sila nagharap-harap. Isang matandang mayamang negosyante na nakasuot ng mamahaling damit at isang payat na dalagita na nakasuot ng lumang jacket. Ikaw ba talaga yan?
Bulong ni Mang Tonyo. Oo, sagot ni Aning sa parehong lambing. At pagkatapos ng walang sinabing anumang iba pa, lumuhod si Mang Tonyo sa kanyang harapan sa gitna ng kusina. Ang mga tao sa kalapit na lamesa ay natahimik at nanonood. Patawarin mo ako, sabi niya sa nanginginig na boses. Sa loob ng 10 taon, dinala ko ang pasaning ito. Binalik mo ang paningin ng aking anak. Gumawa ka ng himala at pinagalitan kita. Pinalayas kita. Hindi man lang kita pinayagan na magsalita. Pakiusap, patawarin mo ako. Lumuhod din si Aning at hinawakan ang kanyang kamay. Tumayo po kayo, sir. Hindi niyo kailangan humingi ng tawad. Natakot po kayo. Anumang ama ay ganoon. Naintindihan ko noon at naintindihan ko ngayon. Hindi. Umiling si Mang Tonyo. Dapat akong nagpasalamat. Dapat akong lumuhod dahil sa pasasalamat, hindi dahil sa kahihiyan, ngunit mas mabuti ng huli kaysa sa hindi. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinalikan ito. Salamat, salamat para sa aking anak, salamat sa pagbabago ng aming buhay. Tinulungan ni Rico ang dalawa na tumayo. Umupo silang tatlo at hindi maiwasan ni Mang Tonyo na titigan si Aning. Kuwentuhan mo kami kung paano mo ginawa yon? Tanong niya. Hindi pa rin ito maipaliwanag ng mga doktor. Nag-alinlangan si Aning sandali, naghahanap ng mga salita. Hindi ko alam kung ano ang tawag dito. Laging may kakayahan akong makita ang hindi nakikita ng iba. Hindi sa pamamagitan ng aking mga mata, kundi sa ibang paraan. Nakikita ko ang sakit ng mga tao, ang kanilang mga karamdaman, ang sanhi ng kanilang pagdurusa. Tiningnan niya si Rico at nagtagpo ang kanilang mga mata. Noong makita kita ng araw na iyon, naintindihan ko na ang iyong mga mata ay natatakpan ng isang bagay na maaaring alisin. Naniwala ako sa aking naramdaman at hindi ako nagkamali. At ngayon, tanong ni Rico na hindi mapigilan, natitigan siya. Mayroon ka pa ba ng kakayahang iyon? Ngumiti ng malungkot si Aning. Wala na. Pagkatapos ng araw na iyon, nawala ang kakayahang iyon. Ngayon nakikita ko na pareho lang sa ibang tao. Huminto siya sandali. Naniniwala ako na ang kaloob na iyon ay ibinigay sa akin para sa isang layunin, ang tulungan ka. At nang matapos ko ang aking misyon, nawala ang kaloob na iyon. Hinawakan ni Mang Tonyo ang kanyang kamay. At ano ang ginagawa mo ngayon? Saan ka nakatira? Ano ang iyong trabaho? Umupa ako ng maliit na silid sa labas ng bayan. Nag-ensayo ako sa paglilinis sa ospital. Simpleng sagot ni Aning. Okay lang. Nakasanayan ko na. Hindi, matatag na sabi ni Mang Tonyo. Hindi iyon mabuti. Iniligtas mo ang aking anak at nabubuhay ka sa kahirapan. Hayaan mo akong tulungan ka. Babayaran ko ang iyong pag-aaral. Tutulungan kitang makahanap ng tirahan, trabaho, umiling ng mabilis si Aning. Hindi ko matatanggap iyon bilang charity. Hindi ko gustong maging proyekto ng awa ng sinuman. Paano kung hindi ito charity, kundi trabaho? Putol ni Rico. Kailangan ng foundation ng isang tao na talagang nakakaintindi kung ano ang ibig sabihin ng nangangailangan ng tulong. Maaari kang magtrabaho sa mga bata, sumusuporta hindi lamang sa material, kundi pati na rin sa emosyonal. Walang sinuman ang makakagawa nito ng mas mahusay kaysa sa iyo. Nag-alinlangan si Aning. Hindi ko alam. Wala akong espesyal na edukasyon. Maaari kang matuto, sabi ni Mang Tonyo. Ngunit mayroon ka ng isang bagay na hindi itinuturo ng anumang diploma. Kabaitan at pagnanais na tumulong, mas mahalaga iyon kaysa sa anumang degree. Tiningnan ni Aning ang ama at anak. Pareho silang nakatingin sa kanya ng may pag-asa at pasasalamat. Sige, sabi niya sa mahinang boses. Tinatanggap ko, ngunit may isang kondisyon. Gusto kong talagang magtrabaho upang makuha ang aking pwesto ng walang pribilehiyo. Sumasang-ayon? Sagot ni Mang Tonyo nang may mainit na ngiti. Mula ng araw na iyon, nagbago ang lahat. Lumipat si Aning sa isang maliit na apartment na inupahan ng Aning Foundation para sa mga staff at nagsimulang magtrabaho bilang coordinator ng programa ng tulong sa bata.
Nag-aral siya ng psikolohiya sa gabi upang mas maintindihan ang mga taong tinutulungan niya. Hindi na mapaghihiwalay si Rico at Aning. Nagtatrabaho silang magkasama, nag-uusap tungkol sa mga bata ng foundation, naglalakad sa hapon, nag-uusap tungkol sa lahat. Mayroong espesyal na koneksyon sa pagitan nila. Isang uri ng koneksyon na nabuo sa pagitan ng dalawang tao na nagligtas sa isa't isa. Dahil hindi lang binalik ni Aning ang paningin ni Rico, binalik din niya ang kanyang pananampalataya sa himala, sa kabutihan, sa ideya na may mga taong tumutulong nang walang inaasahang kapalit. At binigyan ni Rico si Aning ng isang bagay na hindi niya kailanman nagkaroon. Isang pamilya, isang tahanan, isang lugar kung saan siya kabilang. Lumipas ang 2 taon. Natapos ni Aning ang kanyang kursong psikolohiya at naging napakahalaga sa foundation. Naaakit ang mga bata sa kanya, nararamdaman nila ang kanyang katapatan at init. Nakuha ni Rico ang kanyang doktorado at nagsimulang magtrabaho sa klinik ng foundation. Mas marami silang oras na magkasama. Napansin ni Rico kung paano bumibilis ang tibok ng kanyang puso kapag pumasok siya sa silid. Paano niya ito iniisip kahit sa gitna ng trabaho? Paano ang kanyang ngiti ay nagbibigay liwanag sa kanyang buong araw? Isang hapon, naglalakad sila sa dalampasigan. Isang mainit na gabi ng tag-araw at ang araw ay nagpinta ng kalangitan ng kulay rosas at ginto. Alam mo, sabi ni Rico ng mahina. Huminto. Naaalala ko ang iyong mga mata sa loob ng 10 taon. Naaalala ko ang iyong boses. Naaalala ko nang sabihin mong maniwala ako. At naniwala ako at hindi mo ako binigo. Lumingon sa kanya si Aning. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Hindi, umiling siya. Gumawa ka ng higit pa. Binago mo ang aking buhay. Hindi lang ng araw na iyon sa plaza. Ngayon, bawat araw, kinuha niya ang kanyang kamay sa kanyang kamay. Aning, hindi ko alam kung paano ito sasabihin ng tama. Ngunit sa loob ng 2 taon na ito ay na-realize ko ang isang bagay. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa aking buhay. Hindi mo lang binalik ang aking paningin. Tinuruan mo ako na talagang makita ang kagandahan sa simpleng mga bagay, makita ang mga tao kung ano sila. Makikita ka, natahimik si Aning na may malalaking mata. Aning, mahal kita, bulong niya. Marahil ay mahal na kita mula ng araw na umupo ka sa tabi ko sa bangko na iyon. Hindi ko lang naintindihan noon. Ngunit ngayon naintindihan ko at hindi ko na ito kayang itago pa. Natahimik si Aning na may mga luha na kumikinang sa kanyang mga mata. Alam mong galing tayo sa magkaibang mundo, di ba? Bulong niya. Ikaw ang anak ng isang mayamang negosyante, isang doktor na may maliwanag na kinabukasan, at ako, ang dalaga mula sa Home for Hope Orphanage na gumawa ng himala, putol ni Rico. Ang pinakamabait at pinakamalakas na tao na kilala ko, na tumutulong sa ibang tao araw-araw at nagpapaganda sa mundo. Hinila niya siya palapit. Wala akong pakialam kung anong mundo ka nagmula. Gusto kong manatili ka sa aking mundo magpakailanman. Ngunit wala nang. Ngunit, sabi niya nang mahina habang idinidikit ang kanyang labi sa kanyang noo. Sabihin mo lang sa akin ang isang bagay. May pag-asa ba ako? May nararamdaman ka ba para sa akin? Ipinikit ni Aning ang kanyang mga mata habang lumuluha sa kanyang mga pisngi. Iniisip kita araw-araw sa loob ng 10 taon na iyon. Nang umalis ako, naaalala ko ang batang lalaki sa bangko araw-araw. Naramdaman kong nag-iisa ako at ang iyong mga alaala ay nagbigay sa akin ng init. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tinitigan siya. At nang magkita tayo ulit, na-realize ko na hindi lang kita naaalala, mahal na kita noon pa, marahil magpakailanman. Niyakap siya ni Rico at hinalikan. Isang banayad at nanginginig na halik. Ang unang halik ng 2 tao na pinagsama ng himala. Nang maghiwalay sila, niyakap niya siya ng mahigpit at bumulong. Matagal ko nang hinintay ang sandaling ito. Ako rin, sagot ni Aning na niyakap siya.
Nakatayo sila sa dalampasigan, naligo sa liwanag ng takip-silim at pakiramdam nila ay huminto ang buong mundo. Nang sabihin ni Rico sa kanyang ama ang kanyang nararamdaman para kay Aning, hindi nagulat si Mang Tonyo. Ngumiti lang siya. Nakikita ko kung paano mo siya tinitingnan at kung paano kanya tinitingnan. Kayong dalawa ay nakatadhana na magkasama. Pero itay, nagsimula si Rico. Baka iniisip niya na kasama ko siya dahil sa awa o ano, anak, putol ni Mang Tonyo. Binago ng dalagitang iyon ang buong pamilya natin. Hindi lang niya binalik ang iyong paningin. Tinuruan niya tayo kung ano ang talagang mahalaga. Kung mahal mo siya, walang mas totoo pa kaysa diyan. Matagal na siyang bahagi ng aming pamilya. Ngayon, magiging opisyal na lang. Lumipas ang 3 taon. Nagpakasal si Rico at Aning sa isang simpleng seremonya na kasama lamang ang pamilya at malalapit na kaibigan. Simple ang kasal, ngunit puno ng init at pagmamahal. Umiyak si Mang Tonyo habang inihatid si Aning sa altar. Wala siyang ama at para sa kanya, isang karangalan ang gampanan ang posisyong iyon. Lumipat sila sa isang maliit na apartment malapit sa klinik ng foundation. Patuloy na nagtatrabaho si Aning sa Aning Foundation at inaalagaan ni Rico ang kanyang mga pasyente. Sa gabi, umuupo sila sa balkonahe, umiinom ng tsaa at nag-uusap tungkol sa lahat. Minsan hinahaplos ni Rico ang kanyang buhok at sinasabi, "Alam mo, araw-araw akong nagpapasalamat na umupo ka sa tabi ko sa bangko na iyon. At nagpapasalamat ako na hindi ka natakot sa akin." Sagot ni Aning na sumandal sa kanya, isang dalagitang walang sapin sa paa na may punit na damit. "Para sa akin, ikaw ang laging pinakamaganda," bulong niya habang hinahalikan siya. Lumipas ang 2 taon at nagkaroon sila ng isang anak na babae. Pinangalanan nila siyang Pag-asa dahil ang kanilang kuwento ay isang kuwento ng pag-asa, pananampalataya at himala. Sa parehong araw, 15 taon pagkatapos ng himala sa plaza, ang 3, Rico, Aning at ang maliit na Pag-asa sa yakap ng kanyang ina ay bumalik sa parehong bangko kasama si Mang Tonyo. Ngayon, ang bangko ay may maliit na plaka na tanso na nakasulat, "Dito naganap ang isang himala at patuloy ang himala." Si Mang Tonyo na nasa edad 70 ay karga ang kanyang apo at ngumiti. "Alam mo ba kung ano ang naintindihan ko sa loob ng mga taon na ito?" Sabi niya. Ang himala ay hindi lang binalik ni Aning ang paningin ni Rico. Ang himala ay tinuruan niya tayong lahat na tunay na magmahal. Ibinaba ni Aning ang kanyang ulo sa balikat ni Rico. "Sa buong buhay ko, hinahanap ko ang aking lugar sa mundong ito. Akala ko tapos na ang aking misyon ng araw na iyon sa plaza. Ngunit ngayon naiintindihan ko na nagsisimula pa lang ito. Ang aking misyon ay ang makasama ka, mahalin ka at ipasa ang pagmamahal na iyon." Hinalikan ni Rico ang kanyang noo. "At ang aking misyon ay ang paalalahanan ka araw-araw kung gaano kita kamahal at kung gaano ako nagpapasalamat sa bawat sandali na kasama ka." Inabot ng maliit na Pag-asa ang kanyang maliit na kamay patungo sa bangko at pinaupo siya ni Aning sa parehong lugar kung saan nagsimula ang lahat. "Kapag lumaki siya, ikukuwento natin sa kanya ang kuwentong ito," sabi ni Aning. Ikukuwento natin kung paano nagkakilala ang kanyang mga magulang tungkol sa himala na nagbago sa lahat, idinagdag ni Rico, at na ang tunay na pag-ibig ay walang hanggan. Walang pagkakaiba sa pagitan ng mayaman at mahirap, ang pag-ibig ay nandoon lang. Umupo silang magkasama sa bangko, yakap-yakap, pinapanood ang kanilang anak na inaabot ang sikat ng araw. At sa sandaling iyon, naramdaman nila na ang buong mundo ay kumikinang ng init at kaliwanagan dahil ang mga himala ay hindi nagtatapos. Nabubuhay sila sa mga naniniwala dito. Ipinasa mula sa henerasyon, mula puso sa puso. At ang kuwentong ito ay tungkol sa kung paano nagtagpo ang isang dalagitang walang sapin sa paa mula sa Home for Hope Orphanage sa isang bulag na bata mula sa isang mayamang pamilya.
at kung paano ang pagtatagpo na iyon ay nagpabago hindi lamang sa kanilang buhay, kundi pati na rin sa buhay ng lahat ng nasa paligid nila. Isang kwento tungkol sa kung paano ang tunay na kayamanan ay hindi sa pera, kundi sa kakayahang magmahal at tumulong. Isang kwento tungkol sa kung paano minsan sapat na ang pag-abot ng kamay sa isang estranghero upang baguhin ang kanyang tadhana magpakailanman. Isang kwento tungkol sa kung paano ang pinakamalakas na damdamin ay ipinanganak mula sa pinakasimpleng gawain, kabaitan, pananampalataya at pagnanais na gawing mas mahusay ang mundo. Ang Aning Foundation na itinatag bilang parangal kay Aning ay patuloy na nagtatrabaho hanggang ngayon. Si Rico at Aning ang nagpapatakbo nito ng magkasama, tumutulong sa libu-libong bata. Maging sa katandaan, patuloy pa rin si Mang Tonyo sa pakikilahok, sinasabing ang foundation ang nagbigay sa kanya ng layunin. At sa parehong plaza, sa parehong bangko, sa ilalim ng matandang balete, patuloy na naglalagay ng mga bulaklak ang mga tao dahil alam ng lahat na doon naganap ang isang himala. Ang himala ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa. At sinumang dumaan sa bangko na iyon ay humihinto sandali at nagtataka, paano kung may himala rin sa aking buhay? Paano kung may makilala akong magbabago sa lahat? Dahil ang mga himala ay nangyayari araw-araw, dito at ngayon. Kailangan lang nating malaman kung paano ito makita. Salamat sa pagsama sa amin hanggang sa huli ng kuwentong ito. Sabihin sa amin sa comment section kung aling sandali ang pinaka-nakaantig sa inyong puso. Iyon ba ay nang magkita sina Aning at Rico sa plaza o nang muli silang magkita 10 taon pagkatapos at nagsimula ang kanilang pag-ibig? Mag-subscribe at i-activate ang notification upang hindi makaligtaan ang iba pang mga kwento tungkol sa mga taong nagbago sa mundo sa pamamagitan ng kabaitan at pag-ibig. Mag-iwan ng like kung naniniwala kayo na ang tunay na pag-ibig ay nalalampasan ang lahat ng hadlang at na ang isang mabuting gawa ay maaaring magpabago sa kapalaran ng isang tao. At bago umalis, panoorin ang kuwento na iniwan namin sa screen. Sigurado kaming ang kuwentong iyon ay magpapaniwala rin sa inyo sa kapangyarihan ng pag-ibig at himala.